Monica, pabili nga. Anong ulam meron ka ngayon? Monica, may sinigang ka pa ba? Baka maubusan na naman ako ah. Sandali, sandali! Natatawang sigaw ni Monica mula sa kusina. Lumabas siya roon dala ang isang malaking kaserola. Pinagmasdan niya ang mga nakapilang customer na naghihintay na pagbilhan niya habang ang iba naman abala na sa pagkain at pakikipagkwentuhan. Oo Mars, may sinigang ako. Nilaga at tinola. Hindi ba kahapon naghahanap ka ng tinola? Nakangiting tanong ni Monica at sinali ng sabaw sa kaserola kung saan nakalagay ang sinigang. Ang lakas naman? Hindi ka ba nabibigatan dyan? Tanong ni Beth, ang isa sa malapit na kaibigan ni Monica. Hindi naman, sanay na, tagal ko na rin ginagawa eh. Sagot ni Monica at nginitian siya ng kanyang kaibigan. Ano ang sayo Beth? May tinola na ako, ngayon mo ako hanapan, sige. Natawa si Beth sa sinabi ni Monica at nagsimula ng mamili ng ulam na bibilhin habang patuloy lang si Monica sa pag-asikaso sa ilang mga customers niya habang mayat maya ang tingin sa orasan dahil hinihintay niya ang school bus ng 4 na anak na 7 taong gulang. Ang bilis ng panahon no? Nag-aaral na sila agad? Parang dati lang. Baby pa yung mga anak mo eh. Natutuwang sambit ni Beth at nag-abot na ng bayad kay Monica. Baby ko pa rin naman ang mga yan. Pero oo nga eh. Parang dati lang umiiyak ako kasi iniwan ako ng tatay nila. Biro ni Monica na hindi naman tinawanan ni Beth. Aba, talagang binanggit mo pa yan ah. Nakaramdam ng awa si Beth sa kaibigan dahil naalala niya pa rin ang araw na yon. Aba talagang babanggitin ko yun. Sa tuwing naaalala ko natatawa na lang ako eh. OA ko pa dati. Kaya ko naman pala mabuhay na wala siya. Tumatawa ngunit proud na sambit ni Monica. Muli niyang binalikan ng alaala kung saan sinubukan niyang makipagbalikan sa kanyang ex-boyfriend dahil lamang may dinadala siyang quadruplets noon. Mabigat man ang pinagdaanan ni Monica noon, masaya naman siya sa kanyang buhay ngayon. Lalo na at kasama niya ang 4 na makukulit na mga anak. Saktong paglingon ni Monica sa gate ng kanilang compound, nakita niya na huminto ang school bus sa harapan. Lumawak ang kanyang ngiti nang bumukas ang pinto at naunang lumabas si Mia, ang panganay sa 4. Nakaponytail ang kanyang kulot na buhok at may ribbon pa sa itaas. Bit-bit ang kanyang kulay pink na shoulder bag. Nakasimangot ang bata dahil naiinitan. Ngunit na makita ang kanyang ina, napangiti na rin si Mia. Kinawayan siya ni Monica at kumaway pabalik ang kanyang panganay. Pili lang po kayo ah, may adobo pa po sa loob. Alok ni Monica sa mga namimili pa ng ulam bago tanggalin ang suot na gloves at maghugas ng kamay. Natutuwa niyang sinalubong si Mia at binuhat. Mia, ba't ka naman nakasimangot dyan? Inis na inis oh. Concern, ngunit natatawang sabi ni Monica. Sumunod naman na lumabas ng school bus si Mimi at Mina. Ang kambal niyang anak, nag-uusap ang dalawa at tuwang-tuwang tumakbo palapit kay Monica na nagpapaunahan pa. O dahan-dahan, madapa kayo. Nag-aalalang sambit ni Monica at sabay na huminto ang dalawa. Napangiti siya dahil sumunod ang dalawa sa kanya. Sa likod ng kambal, naroon si Marlon, ang bunso at nag-iisang anak na lalaki ni Monica. Pinanood niya si Marlon na nagpaalam sa mga kaibigan nito at sa lahat ng mga anak niya, si Marlon ang pinaka-friendly. Bumalik ang atensyon ni Monica kay Mia. Hungry na po ako. Natawa si Monica. Nagugutom lang pala ang kanyang panganay, kaya't masama ang tingin kanina. Kaya naman pala bad trip ang baby na to. Tara na, pasok na tayo. Ready na ang favorite mong fried chicken. Kitang-kita niya ang pagbabago ng facial expression ni Mia. Natuwang-tuwa sa ulam nito. Sinalubong din ni Monica ang 3 makukulit na anak at saglit na kinumusta ang araw nila. Monica, isang order na lang ba itong afritada mo? Tanong ng isang customer niya.
Yang nasa lagayan, isang order na lang mare pero meron pa ako sa loob. Ilang order ba balak mo? Sagot niya dito. Medyo malakas pa ang boses niya dahil medyo nasa kalayuan siya. Hindi sumagot ang customer niya upang mag-isip kung ilan muna ang o-orderin. O tara na muna, pasok na kayo sa loob. Ready na ang favorite fried chicken ni Mia at Marlon. Kayo naman, ready na ang barbecue niyong dalawa. Natutuwang sambit ni Monica sa mga anak at kahit pagod sa eskwelahan, naghiyawan ng quadruplets, dahilan kung bakit sila pinagtitinginan ng mga tao. Hindi napigilan ni Monica ang pagtawa. Inaalalayan niya ang mga bata papasok sa bahay. Uniforms niyo ilagay sa lagayan. Huwag pakalat-kalat. Yung bag, pakigilid. Pati yung mga damit, magpalit muna kayo. Bago kumain, ha? Sabay-sabay na sumagot ng opo ang kanyang mga anak at lalong lumawak ang kanyang ngiti sa labi. Bumalik na si Monica sa kanyang mga customers at pinagbilhan ng mga ito. Buong araw siyang abala sa pagluluto at pagtitinda ng ulam na niluto niya at merienda sa kanyang malaking karinderya. Yan ang bumubuhay kay Monica. At nang sumapit ang malalim na gabi, mag-isa lamang siyang nagdiligpit. Damang-dama niya na ang pagod. Dadamputin niya na sana ang basurahan nang maisipan niyang pumasok sa loob ng bahay upang tingnan ang kanyang mga anak. Napatingin siya sa pader kung saan nakalagay ang mga baby at birthday pictures ng kanyang quadruplets, kasama ang ilang mga masasayang alaala nila sa amusement parks, beach, at kung saan-saan pa. Sa lahat ng litrato, makikitang mahal na mahal ni Monica ang mga anak. Kahit na noon kinakapos pa siya sa pera at nagsisimula pa lang sa negosyong karinderya, sinisigurado talaga niya na masaya at magarbo ang birthday ng mga bata. Dumiretso si Monica sa kwarto ng quadruplets at nakitang dim lights na lang ang nagsisilbing liwanag doon. Nakakalat ang ilang mga laruan habang ang iba nakadisplay pagkatapos gamitin ng mga bata. Isa-isa niyang nilapitan ng mga ito at hinalikan sa noo. Ang pinakamalikot matulog sa kanila na si Marlon, muntik nang mahulog sa kama kaya inayos niyang pagkakahiga nito at napangiti. Good night, sleep well mga mahal ko. Sambit ni Monica bago lumabas ng silid. Kinuha ni Monica ang trash bag sa kanilang kusina upang isabay na ang pagtapon ng basura sa labas. Bitbit ang dalawang mabigat na trash bag, lumabas si Monica ng gate. Nagulat siya nang biglang may dumaan na dalawang nagmamadaling van at muntik na siyang masagasaan. Mabuti na lang nakaatras siya agad. Nagulat si Monica nang huminto ang isang van at bumukas ang pinto nito. Nakaramdam siya ng kaba, ngunit tinibayan niya ang kanyang loob. Kinapa niya ang bulsa at sinigurado na naroon ang balisong na lagi niyang daladala. Dahil walang kinakasama si Monica, handa siya sa mga ganitong sitwasyon. Batid niya kung gaano kadelikado ang mundo. Lalo na kung isa kang single mother na may 4 na anak at wala pang kinakasamang lalaki o pamilya sa bahay. Nilapitan siya ng isang lalaki na pinagmasdan niyang maigi. Punong-puno ng tattoo at mas matangkad sa kanya. Hindi pinahalata ni Monica na kinakabahan siya hanggang sa huminto ang lalaki sa kanyang harapan. May tatanong lang kami. May nakita ka bang lalaki na 6'2" ang height? Medyo mahaba ang buhok at may tattoo sa braso? Napakunot ang noon ni Monica sa tanong ng lalaki bago umiling. Wala ho ako nakita. Malalim na ang gabi kaya wala masyadong tao dito. Mabilis na sagot ni Monica. Binaba ang isang trash bag dahil nabibigatan na. Wala ka nakitang misteryosong lalaki sa area na to? Wala po. Hindi na sumagot ang lalaki at naglakad na lamang pabalik ng sasakyan. Muling binitbit ni Monica ang trash bag at naglakad palapit sa lagayan ng basura habang pasimpleng nililingon kung nakaalis na ba ang mga lalaking yon. Nakahinga siya ng maluwag na makalayo-layo na sila. Sa araw-araw na lumalabas siya ng gabi upang magtapon ng basura, magpahangin o mamalengke, ngayon lamang niya nakita ang mga yon. Bumalik na si Monica sa bahay. At pagpasok niya sa gate, may narinig siyang kumilos sa likod ng kanilang bahay. Puno ng pagtataka, mabilis niyang kinuha ang cellphone upang buksan ang flashlight.
Dinampot niya rin ang isang mahabang walis tingting at naglakad palapit sa likod nito. May tao ba dyan? Kung meron, umalis ka na. Nagulat si Monica nang may humila ng dalawang kamay niya mula sa likuran, kaya't nabitawan niya ang mga hawak. Hindi na siya nakasigaw pa nang takpan nito ang kanyang bibig at hinila patago sa dilim. Shh! Mahinang sambit ng lalaki. Malakas ang tibok ng puso ni Monica dahil sa kaba. Ngunit, natuwa nang makita na may mga lalaking dumaan sa harap ng kanyang bahay. Ngunit di niya magawang manlaban dahil mas malakas sa kanya ang lalaking may hawak. Kaya hindi siya makahingi ng tulong. Bakit kasi hindi niyo pa tinapos kanina eh? Dapat tinuluyan niyo na. Hindi sana wala tayong problema ngayon. Nagulat si Monica sa sambit ng lalaking yon. Yun ang nagtanong sa kanya kanina. Boss, alam mo namang magaling yun eh. Hindi yun matutumba agad-agad. Pero, andyan lang yan sa tabi-tabi. Sigurado kung di pa yun nakakalayo. Kita niyo naman ang tama niya, duguan yun. Sagot ng isang lalaki na lalong ikinagulat ni Monica. Punong-puno na ng katanungan ng kanyang isipan habang ang lalaki sa kanyang likuran na tinutukoy ng mga misteryosong estranghero ay nakahawak pa rin sa kanya. Duda ako sa babae kanina. Mukhang may alam siya eh. Dapat papilit natin na magsalita yun. Kung wala kayo nalaman sa kanya, dispatchahin niyo na. Siguraduhin yung walang witness ha. Nanlaki lalo ang mga mata ni Monica sa sinabi ng lalaking nakausap niya kanina. Dahil batid niyang siyang tinutukoy ng mga ito. Lalo lamang siyang kinabahan, ngunit ngayon hindi na siya nanlalaban pa. Hindi niya alam kung kanino ba dapat siya mas matatakot. Sa estrangherong nasa likuran niya o sa mga estrangherong nasa labas ng bahay niya. Ilang segundo ang lumipas, umalis na ang mga lalaki sa tapat ng bahay ni Monica at nang maramdaman niya ang pagbitiw ng lalaki sa kanya, dali-daling naglakad si Monica palayo dito. Umalis ka sa bahay ko. Mahina ngunit madiin niya ang sambit. Nagpalingalinga siya sa paligid upang siguraduhin na walang tao sa labas. Umalis ka kung ayaw mo sabihin ko sa kanila. Pag nalaman nila nakita mo ako, patutumbahin ka rin nila. Malalim na sambit ng estranghero. Pansin ni Monica ang nahihirapan ng lalaki. Alis! Kaya ko lumaban. Kaya mo ba ipagtanggol ang sarili mo? Muling pagputol ng lalaki sa sinabi ni Monica. Wala ka nang pakialam dun, umalis ka sa pamamahay ko. Matapang na sambit ng babae at magsasalita pa sana ngunit nakarinig ng mga yabag ng paa na palapit sa kanyang tinitirhan. Nataranta si Monica dahil pansin niyang marami ang paparating kaya't kahit halo-halo ang emosyong nararamdaman. Hinila niya ang kamay ng lalaki at tinakbo papasok sa loob ng bahay. Nagmamadali man, ngunit dahan-dahan niyang sinara ang pinto. Nilock niya ito kasabay ng mga bintana at binaba ang mga kurtina. Naghahabol siya ng hininga nang mapansin ang mga patak ng dugo sa sahig at sinundan nito ng tingin. Nanlaki ang mga mata ni Monica na makitang duguan ng braso at damit ng estrangherong pinapasok niya sa kanilang tahanan. Duguan ka! Bulong ni Monica sa sarili. Patagong sumilip sa bintana. Nakita niya ang mga lalaki na nasa labas ng bahay niya at nag-uusap at sumisilip-silip sa mga kalapit na kabahayan, kasama na ang sa kanya. Punong-puno ng pagdududa niyang tinignan ng mga ito. Ngunit napansin na pati ang liig nito, duguan din. May sinaktan ka ba? Hindi ako nauna. Pagpuputol ng lalaki sa kanyang sasabihin. Napahinto ang lalaki sa pagsasalita nang kunin ni Monica ang balisong sa bulsa at tinutok yun sa estranghero. Taas mo ang kamay mo. Utos ni Monica at napansin ng lalaki ang panginginig ng kamay niya. Kahit natatakot ako, hindi ako nagdadalawang isip. Hindi ko gagawin yun dahil sa mga anak ko. Hindi ako magdadalawang isip na labanan ka at sabihin sa kanila nandito ka. Hindi mo gagawin yan. Paano ka nakakasiguro, ha? Sinundan ni Monica ng tingin ng mga anak niya sa pictures. Kumunot ang noo niya dahil tumingin din doon ang lalaki.
Pinagbabantaan mo ba ang mga anak ko? Hawakan mo sila at sisiguraduhin ko sa'yo. Ako ang tatapos sa buhay mo. Mariin niyang saad sa mahinang paraan. Mabilis na itinaas ng lalaki ang kamay sa ere, kung saan nakita ni Monica ang sugat nito sa leeg at hindi gaanong malalim pero dumudugo pa rin. Hindi ako kaaway. Dahan-dahang binaba ng lalaki ang isang kamay upang abutin ang kanyang bulsa. Ako si Daniel. Anong binubunot mo sa bulsa mo? May baril ka? No. Ipapakita ko lang ang ID ko. Mabilis na sagot ng estrangherong nagpakilala bilang Daniel. Nang makapa ang kanyang pitaka, inabot niya ito kay Monica. Dali-daling kinuha ni Monica ang pitakang yon. Set. Utos niya at mabilis na sumunod ang lalaki. Naupo siya sa sofa at napadaing dahil sa mga sugat. Pinuksan ni Monica ang pitaka at tinignan ang valid ID ni Daniel. At nagulat siya na makita ang pera na naroon kasama mga ATM cards. Daniel o Ricardo. Pagbasa ni Monica sa pangalan ni Daniel, mabilis niyang sinearch ang company nito upang tignan kung totoo nga. Nagulat siya nang makita na isa palang kilalang bilyonaryo si Daniel na may-ari ng kilalang RDO Appliances. Nabaling ang atensyon ni Monica nang marinig ang muling pagdaing nito. Binaba niya ang wallet sa gilid ng lamesa at dali-daling kinuha ang emergency kit. Huwag kang gagawa ng kahit ano Kaya kitang labanan. Pagbabanta ni Monica at di sumagot si Daniel. Tinaasan niya ng kilay ang estranghero at tumango na lamang ang lalaki. Nagtungo sa kusina si Monica at patuloy pa rin niyang sinusulyapan ng lalaki kung may gagawin ba itong hindi maganda. Ngunit, nanatili lamang ito nakaupo at nakatingin sa pinto na nag-aabang kung meron bang kakatok doon. Nag-init ng tubig si Monica sa heater. Hinanda ang mga gagamitin upang magamot ang sugat ng lalaki. Diyos ko, tama ba itong ginagawa ko? Nagpapasok ako na hindi ko kilala sa tahanan namin ng mga anak ko. Kabadong bulong ni Monica sa sarili. Nang kumulo na ang tubig, nilagay niya na ito sa isang maliit na balde at hinaluan ng malamig na tubig. Bumalik siya sa sala, dala-dala ang mga ito, at kinabahan nang makitang wala na si Daniel sa sofa. Nagpalingalinga siya sa sala at hinanap si Daniel. Nakita niyang nasa harap ito ng pinto at inakalang binubuksan ito. Sandali, ano ginagawa? Shh! Pagpapatahimik sa kanya ng lalaki at sumilip sa bintana. Wala na sila. Pwede na ako umalis. Muling sambit ni Daniel. Hindi ka aalis. Madiing sambit ni Monica at tinuro ang sofa. Bumalik ka sa upuan mo. Nagpapapasok ka na estranghero. At ako rin na magdedesisyon kung kailan ka aalis. Umupo ka sa sofa, wala kang ibang gagawin, hindi ka hahakbang hanggat hindi ko sinasabi. Nasa pamamahay kita. Sasagutin mo lahat ng tanong ko, naiintindihan mo ba? Tumango na lamang si Daniel sa sinabi ni Monica. Nakaramdam siya ng paghamangha sa pagiging matapang at straightforward ng babae. Naupo si Daniel sa sofa at nilapitan siya ni Monica. Gagamutin kita. Kinakabahang sambit ng babae at hindi na sumagot si Daniel doon. Maingat ang kilos ni Monica habang ginagamot ang mga sugat ni Daniel. Hindi malalim ang mga yon kaya't hindi na rin siya nahirapan na gamutin ang mga sugat nito. Nagdadalawang isip si Monica kung tatanungin niya ba ito patungkol sa mga lalaking naghahanap dito. Ngunit sa huli, napagdesisyonan niyang wag na lang tanungin ng lalaki. Pagkatapos gamutin si Daniel, inabutan niya ito ng damit na pamalit. Umalis ka rin bukas Siguraduhin mo na wala makakakita sa'yo o makakaalam na nanggaling ka sa bahay ko. Babantayan kita buong gabi at hindi ka kikilos na hindi ko nalalaman. Malinaw na pagbabanta at bilin ni Monica na ikinagulat ng lalaki. Pero nagulat siya nang biglang nagising at nakatulog sa hagdana na merong kumot sa kanyang katawan. Kinabukasan, sumikat na ang araw. Naririnig niya ang pagdilaok ng manok. Nang tignan niya ang sofa, nakitang wala na ang estranghero doon. Nanlaki ang mga mata niya at nawala ang gulat.
Dali-daling tumakbo si Monica patungo sa kwarto ng mga anak at binuksan ito. Nakita niyang mahimbing na natutulog pa ang kanyang quadruplets. Nasaan na yung lalaking yan? Nagtatakang tanong ni Monica at inikot ang bahay ngunit hindi niya nakita ang lalaki o kahit anong bakas na nanggaling ito sa kanyang pamamahay. Nanaginip lang ba ako? Muling tanong ni Monica sa sarili. Pilit na inalala ang nangyari kagabi at kahit ilang beses niyang pakaisipin, batid niyang may kasama siyang lalaki. Isang misteryosong lalaki na ginamot at pinatuloy niya sa kanyang bahay. Mama? Nawala si Monica sa malalim na pag-iisip nang tawagin siya ng kanyang anak. Buong araw niya na lamang, pilit na kinalimutan na nangyari kagabi at nagpatuloy na sa kanyang gawain at pagsapit ng hapon, nagtungo siya sa palengke at iniwan ang mga anak sa bahay ng kaibigan na si Beth. Habang pauwi at naglalakad sa eskinita, napansin niya na merong mga yabag ng paa na sumusunod sa kanya. Napahinto si Monica at lumingon sa likod ngunit wala siyang nakita. Muli siyang nagpatuloy sa paglalakad, ngunit sa bawat hakbang niya, may nakasunod talaga sa kanya. Kaya naisipan niya na lamang na tumakbo, ngunit nagulat siya ng pagliko niya, meron siyang nabanggang lalaki. Ikaw? Ikaw yung lalaki kagabi, sinusundan mo ba ako? May halong pagtataka at inis na tanong niya. Malakas niyang tinulak palayo ito. Miss, I'm Daniel. Nagkakilala tayo kagabi, naalala mo pa? Lumayo ka sa akin. Madiing sambit ni Monica at nilagpasan ito. Muli niya itong nilingon at pinandilatan. Seryoso ako. Huwag mo na ako susundan. Huwag mo ako lalapitan at huwag ka nang pupunta sa bahay ko. Wala akong pakialam kahit naghihingalo ka pa. Hindi niya na hinintay pang magsalita si Daniel. Binilisan ni Monica ang lakad palayo, ngunit may nakasunod pa rin sa kanya. Hindi ka nakakaintindi? Inis na tanong niya at lalong binilisan ang paglalakad. Pag di ka tumigil, magsusumbong ako sa pulis. Siguro wanted ka kaya ka pinaghahanap kagabi. Kinabahan si Monica na mapansin na padami na ng padami ang yabag na nakasunod sa kanya at nang akmang liliko siya, may nakita siyang lalaki nakasuot ng full bodysuit na itim na nakatayo malayo sa kanya. Lumiko na lamang siya sa ibang daan, ngunit kahit saan siya magtungo, ay may mga misteryosong lalaki na nakikita siya. Nakakaramdam na ng takot si Monica at kinuha na ang cellphone sa kanyang bulsa. Nagulat at napasigaw siya nang may humablot sa kanyang phone. Sino ka? Ibalik mo yan! Matapang na sambit niya sa lalaki nakita niya kagabi na naghahanap kay Daniel. May alam ka, di ba? Inago mo ba si Daniel? Mabilis na usapan lang to. Sabihin mo kung saan mo siya nakita. Akin na ang phone ko. Tinignan lamang ng leader ang kanyang mga tauhan at nang palapit na sila kay Monica at dali-daling tumakbo ang babae, napasigaw ang mga ito upang habulin siya. Napasigaw din si Monica na mahawakan ng isang lalaki ang braso niya. Natataranta siyang sumigaw at pinaghahampas ng bag ang humawak. Nagtalsikan pa ang pinamili niyang gulay sa palengke. Nang mabitawan siya nito, dumiretso siya sa pagtakbo ngunit may humila naman sa kanyang buhok. At bago pa makalaban si Monica, bigla na lang sumulpot si Daniel at sinipa ang lalaking nananakit kay Monica. Tumalsik ang lalaki palayo, natumba naman si Monica sa daan. Dali-dali siyang tumayo at tumakbo palayo. Ngunit, nahuli ng isa pang lalaki ang kanyang braso. Bitiwan mo ko! Natatarantang saad niya. Tinuhuran niya ito sa pribadong parte ng katawan. Napadaing ang lalaki sa sakit at tinulak si Monica palayo kung saan siya nauntog sa pader. Napahawak si Monica sa kanyang nananakit na ulo at nagulat nang tutukan siya ng baril. Napataas na lamang siya ng kamay dahil sa takot. Oh, ito na. Hindi na ako malalaban. Nabigla si Monica nang tadyakan ni Daniel ang lalaki may hawak na baril at tumalsik ito palayo. Hinablot nito ang baril at tinamaan ng lalaki sa paa. Nanlaki ang mga mata ni Monica. At sa takot, tatakbo sana palayo ngunit pinigilan siya ni Daniel. Iwan mo ko. Sumama ka sa akin kung ayaw mo mapahamak. Madiing sambit ni Daniel at kahit napilit ng lalaban si Monica, walang hirap siyang nahila ng lalaki.
Pagkalingon niya sa likod, nakita niyang bagsak na ang mga misteryosong lalaki kanina. Saan mo ako dadalhin? Bitiwan mo ako. Tulungan niyo ako! Natataranta niyang sigaw na ipasok siya ni Daniel sa sasakyan nito. Malakas siyang sumigaw at kinagat ang kamay ni Daniel kaya't nabitawan siya nito. Kahit umaandar ang sasakyan, binuksan niya ang pinto at tumalon pababa. Nagmamadali siyang tumayo at kahit hinihingal at may mga sugat na, dire-diretsyong tumakbo si Monica pa uwi. Napansin niya nakabukas ang gate ng kanilang bahay. Natanaw ang nakabagsak na telebisyon at ibang mga gamit. Dumiretso siya sa bahay ni Beth, kung saan niya iniwan ang mga anak. Ilang beses siyang kumatok at sumigaw bago pumasok sa pintana, ngunit wala ang kanyang kaibigan at mga anak. Gulong-gulo na rin ang bahay ni Beth. Mangiyak-ngiyak siyang naghahanap sa mga ito. Nang makarinig ng pagkilos, kinuha niya isang kawali sa kusina at dahan-dahang nagtungo sa sala kung saan nakita niya ang isang lalaki na katalikod. Akmang hahampasin niya ito ng kawali nang may boses siyang marinig. Ibaba mo yan. Sambit ng lalaking tinututukan siya ng baril. Jack, ayos lang. Ibaba mo yan. Humarap ang lalaking nasa pinto. Nagulat si Monica na makitang si Daniel yon. Ikaw, anong ginawa mo sa mga anak ko? Galit na tanong niya at lumapit kay Daniel. Huminahon ka. Hindi ako kalaban. Nasaan ang mga anak ko? Nasaan si Beth? Natigilan siya nang ipakita ni Daniel ang video ng mga anak na naglalaro sa isang sala na hindi naman siya pamilyar. Anong ginawa mo sa kanila? Kinidnap mo yung mga anak ko? Hindi ko sila kinidnap. Kinuha mo sila nang hindi nagsabi sa akin. Nasaan si Beth? May ginawa ka ba masama sa kanya? Ibalik mo sila sa akin. Nag-aalala ang sambit ni Monica. Sumama ka sa akin at ikaw ang dadaling ko sa kanila. Huwag mo kong nililin lang. Hindi ako uto-uto. Ibalik mo sila sa akin kung ayaw mo magkagulo tayo dito. Ipapaliwanag ko sa iyo lahat, sumama ka sa akin. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang tumanaw ng utang na loob sa pagtulong mo sa akin. Naguluhan si Monica sa sinabi ni Daniel. Utang na loob? Heto na yon? Ang atakihin ako ng kung sino-sino sa daan? Magulo ang bahay ko at nagkabasag-basag yung mga gamit namin ni Beth. Makakita lang ako ng kahit isang galos sa mga anak ko, ipapapulis kita at hindi ako nagbibiro. Kahit nagdududa, sumama pa rin si Monica kay Daniel. Dinala siya nito sa isang malaking hasyenda na merong mansyon sa gitna. Alerto siya sa kanyang paligid habang naglalakad papasok sa pinto. At doon pa lamang, narinig niya ang tawa ng mga anak. Nang bumukas ang pinto, dali-dali siyang pumasok at pinuntahan ng mga batang tuwang-tuwa siyang makita. Mama! Natutuwang bati ni Marlon at niyakap ang kanyang ina. Mama, binila niya kami ng maraming toys. Natutuwa pang sabi ni Mia na hawak ang manikang binigay ni Daniel. Diyos ko! Sumama naman kayo. Hindi ba sabi ni Mama don't talk to strangers? Maraming bad people. Marami nga po, pero niligtas kami ni Kuya Daniel. Tuwang-tuwa na sabi ni Mina. Opo, Mama, may mga bad guys na nagpunta sa bahay namin ni Tita Beth, tapos tatakot kami. Pagkwento ni Mimi, bagong umiti, at alalang-alala namang nakatitig ng mabuti si Monica sa mga anak. Tapos, tumating po si Kuya Daniel na parang hero. Pinagpapunch yung mga bad guys. Dugtong naman ni Marlon at umarte pa na parang may sinusuntok sa ere. Kahit nagtataka, napangiti si Monica. Napatitig naman sa kanya si Daniel nang hindi niya napapansin. Hero po namin si Kuya Daniel, tas in-invite niya kami sa bahay niya. Sabi po namin bawal. Sabi namin magagalit ka po. At sabi mo diba wag na wag kaming sasama sa strangers. Tapos sabi po naman ni Kuya Daniel, pupuntahan mo kami. Sambit naman ni Mina at nilapitan ni Beth ang kaibigan. Beth, may mga sugat ka. Nag-aalala ang sambit ni Monica at niyakap ang kaibigan. Pasensya na ha, sumama kami kay Daniel, takot na takot kasi ako kanina. Akala ko katapusan na namin. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Beth. Pasensya na ha, pasensya na at napunta kayo sa ganong sitwasyon. At wala ako upang tulungan kayo. Okay na kayo ngayon. Ayos na ang lahat.
Huwag kang mag-alala, wala na mananakit sa'yo. Sino ba sila, Monica? Ba't ka nila hinahanap? Napatingin si Monica kay Daniel. Yun ang bagay na pag-uusapan naming dalawa mamaya. Nanatili sila sa mansyon ni Daniel at inasikaso ng mga kasambahay nito. Nang maging abala ang mga bata sa paglalaro at nasa klinik ng mansyon naman si Beth, pinaliwanag ni Daniel ang lahat kay Monica sa kusina. So sinasabi mong dati kang mafia? Mafia ano? Hindi makapaniwalang tanong niya. Niloloko mo ba ako? Ilang beses ko nang pinaliwanag sa'yo. Nagbigay na rin ako ng pruweba na hindi ako masamang tao. Mafia boss ka at hindi ka masama. Natatawang tanong ni Monica at napabuntong hininga na lang si Daniel. Look, I know hindi mo ako pinagkakatiwalaan at naiintindihan kita. Pero sa ayaw at sa gusto mo, damay ka na. Sana lang, makakatulong ang pulis sa sitwasyon mo ngayon. Alam ko na alam mo na delikado ang buhay mo ngayon. Ang buhay niyo ng mga anak mo. Naging seryoso ang mukha ni Monica. Nananakit ka ng tao, binaril mo sila kanina. Hindi ko kayo sinaktan. Yan lang ang masasabi ko. Wala akong tiwala sa'yo. Aalis kami ng mga anak ko. Moving target ka, Monica. Hindi mo sila kayang labanan. Sana, hindi mo nila ako tinulungan. Sana nga, di ba? Inis na sigaw ni Monica at saglit na tumingin sa paligid niya kung may ibang tao ba. Sana rin hindi ka nagpunta sa bahay ko. Kasalanan mo to eh. Nandadamay ka ng mga nananahimik na tao. Ginulo mo lang yung tahimik na buhay namin. Hindi na napigilan ni Monica ang pagtaas ng kanyang boses. At hindi napansin na nakasilip sa pinto ng kusina ang kanyang quadruplets. Mama, nag-aaway kayo? Inosenteng tanong ni Mina. Natigilan si Daniel. Dahil sa tanong nito kaya nagkatinginan sila ni Monica. Hindi anak, hindi. Kami ni Daniel? Ni Kuya Daniel, nag-uusap lang. Pilit ng ngiting sambit niya. Bakit po kayo sumisigaw? Tanong naman ni Marlon. Hindi po ba bad yun? Pinapagalitan mo kami pag medyo sumisigaw kami sa isa't isa. Dugtong naman ni Mimi. Ha? Hindi, may kinukwento kasi, napahinto na si Monica sa pagsasalita. Hindi niya na alam ang sasabihin. May sinasabi kasi siya. Si Kuya Daniel, may kwento siya tapos funny, kaya medyo napapalakas ang boses namin. Batid niyang wala nang kwenta ang kanyang mga sinasabi. Nagtataka namang tumingin ang quadruplets kay Daniel. Ano po yun? Interesadong tanong ni Mina. Nanlalaki naman ang mata ni Monica at magsasalita na sana ngunit sumagot na si Daniel. Kasi kinuwento ko sa mama niya yung favorite kong circus. Tapos may mga laro, mga rides, tapos may favorite akong clown. Matangkad, malaki yung katawan at lagi nakangiti. Natawa mga bata sa pagkukwento ni Daniel na punong-puno ng emosyon at may actions pa. Lagi siyang may dalang red balloon. Tapos may isang swerteng bata siya na laging binibigyan nun pagkatapos ng performance niya. Alam niyo ba kung sino ang isa sa mga nabigyan niya? Umiling ang mga bata na invested na sa kwento ni Daniel. Proud niyang tinuro ang kanyang sarili. Ikaw po? Gulat na tanong ni Marlon. At proud namang tumango si Daniel. Pinapunta niya ako sa stage tapos ako naman tumakbo ng ganito. Pagkukwento ni Daniel at umarting tumatakbo. Pinapanood siya ni Jack na kanyang assistant at nahihiya sa mga pinaggagawa ng kanyang boss. Tapos, nadapa ako. Natawa ang mga bata sa sinabi ni Daniel. Di ano pong ginawa mo? Syempre tumayo. Muling natawa ang mga bata sa sagot nito. Kahit si Monica, na kaninang naiinis, natawa na rin. Tapos, tumakbo ako ulit. Hindi pa ako nadala eh. Inabot sa akin yung balon tas pagkuha ko, biglang nag-pop. Muling tumawa ang mga quadruplets. Tapos nalungkot ako kasi wala na akong balon. Ginawa naman ng clown. Ginamot niya ang likod niya na parang ganito na ginagawa ko. Tapos bigla siyang naglabas ng balon.
Nagulat ang lahat nang biglang naglabas ng red na balloon si Daniel. At manghang-mangha ang mga bata na sunod-sunod na nagtanong sa kanya. Oops, mamaya sasagutin ni Kuya Daniel ang mga tanong niyo kids. Pero ngayon, kunin niyo muna tong balloon. Mag-play muna kayo sa sala. Tumayo ang mga bata at nag-agawan sa lobo. Wait, wala mag-aaway di ba? Sabi ng mama niyo ba daw yun di ba? Tumango ang mga bata sa kanyang sinabi. Sino ang panganay sa inyo kids? Tinuro ng mga bata si Mia na nakangiti. Ikaw pala ang ate. Kunin mo tong balloon. Gagawa ako ng iba pang balloons para sa inyo. Pero sa ngayon, share muna kayo dyan, okay? Tumango ang mga bata at masaya nang tumakbo palabas sa kusina. Sundan mo. Utos si Daniel kay Jack. Nagtatakang tinuro ni Jack ang sarili. Sundan mo yung mga bata at makapaglaro ka sa kanila. Sambit pa ni Daniel at tinigdan siya ng masama ni Jack bago sumunod sa mga bata. Kung saan naiwan na naman si Monica at Daniel sa kusina. Nagkatitigan ng dalawa at saka lamang napagtanto ni Monica na malawak na pala ang ngiti niya. Enjoy the show? Nakangiting tanong ni Daniel at agad nag-iba ang tingin ni Monica. Magaling ka sa mga bata ha. Sambit niya at tumango si Daniel kahit nakakaramdam ng lungkot. I've always wanted na maging tatay actually. Binalik ni Monica ang tingin kay Daniel ngunit hindi siya nagsalita. Manatili muna kayo sa mansyon na to. Ibibigay ko lahat ng kailangan nyo. Pagkain, damit, safety. Nag-aaral ang mga anak ko. Makakapag-aaral sila, magiging ligtas sila, at may mga bodyguards ako magbabantay sa kanila. Huwag kang mag-alala. May magbabantay din sa kaibigan mo. Ikaw, kayo, manatili muna kayo sa mansyon hanggang masolusyonan ko ang bagay na ito. Utang na loob ko na ito sa pagtulong mo sa akin kagabi at sa perwisyong nabigay ko sa pamilya mo. Humihingi ako ng tawad sa iyo, kay Beth, at sa mga anak mo dahil nadamay kayo. Na-convince si Daniel si Monica na pumayag na sa mansyon na muna nito tumira panandalian para sa ikabubuti ng mga bata. Nasa isang kwarto si Monica at ang kanyang mga anak matulog, habang nakahiwalay naman ngayon si Beth dahil bukas pa siya maaaring umuwi. Pinanood lamang ni Monica ang mahimbing na pagtulog ng kanyang mga anak bago natulog na rin siya. Nagtungo siya sa kusina ng madaling araw upang uminom ng tubig. Hindi niya mapigilan ang pagkamangha sa ganda ng bahay ni Daniel at hindi niya napansing nasa likod niya lamang ito at nagtitimpla ng kape. Di ka makatulog? Alerto lumingon si Monica sa kanyang likuran na hawak ang isang patalim. Napataas ang kamay ni Daniel at ngumiti. Body clock, pasensya na. Hindi ako sanay na may lalaki sa bahay. Paumanhin ni Monica at binaba ang patalim sa counter. Hindi ko nga pala to bahay. Natatawa pang dugtong niya. Hiwalay? Naintindihan niya agad ang tanong nito. Tumango si Monica na hindi sigurado sa sagot niya. Oo na parang hindi. Hindi naman kami kasal. So pinalaki mo silang lahat na mag-isa? Yup. It's not an easy job but nandito na kami. How about you? Wala bang pupunta sa bahay na to at magugulat na bakit may mga batas sa lugar? Wala naman. Huwag ka mag-alala. Walang sabit. Hindi niya naintindihan ang sinabi nito ngunit hindi na lamang siya nagtanong. Nakaramdam ng pagkailang si Monica. Babalik na ako sa kwarto namin. Okay. Good night, Monica. Salamat dahil pumayag ka na rito muna. Hindi na sumagot si Monica at naglakad na palayo, ngunit meron siyang naalala. Oo nga pala, salamat kanina ha. Doon sa pagtulong mo sa akin sa mga kalaban mo o kung ano man sila. Welcome. Maikling sagot nito. Good night then and nice meeting you. Naging mahimbing ang kanyang tulog at kinabukasan, sabay-sabay pa silang nag-almusal na parang isang pamilya. Kitang-kita niya kung gaano kagusto ng mga anak niya si Daniel. Ang dami nilang nire-request at tinatanong kaya't hindi na ito makakain na maayos. Hayaan niyo muna mag-almusal si... Hindi, ayos lang. Pagputol sa kanya ni Daniel sa nakangiting paraan at pinagpatuloy ang pakikinig sa kwento ni Marlon. Mapayapang dumaan ang araw nila
Nagulat pa si Monica dahil nag-order ng iba't ibang laruan si Daniel para sa mga bata, upang kahit papaano hindi mabagot sa mansyon. Dahil safe naman ang mga bata sa mansyon, naisipan ni Monica ang bumalik sa bahay nila. Ngunit paglabas niya ng pinto, nakita niya si Daniel, nakausap si Jack. Mukhang seryoso ang kanilang usapan at patago lamang. Pinagmasdan ni Monica si Daniel mula ulo hanggang paa, at hindi niya mapagkakaila na makisig at maganda ang pangangatawan nito. Nagulat siya nang lingunin siya ni Daniel at dali-dali nang naglakad si Monica palapit sa gate kung saan siya sinundan nito. Wait, saan pupunta, Monica? Ako kuhala ko ng gamit sa bahay namin. Hindi ka pwedeng pumunta mag-isa. Delikado. Ayoko namang magpasama sa mga bodyguards mo, no? Ayos lang ako. Ayaw mo ba iutos na lang sa iba? Ayoko rin namang mang-abala ng ibang tao. Buti na lang free ako. Kumunot ang noon ni Monica sa sinabi nito. Ano? Hindi mo magagambala ang oras ko kung sasamahan kita doon. Nagulat siya sa sinabi ni Daniel. Huwag na, nakakahiya naman. Hindi yan, dyan ka lang. Iaanda ko ang sasakyan. Daniel, wag na. Hindi niya na natapos ang sinasabi dahil kinuha na ni Daniel ang sasakyan. Wala siyang nagawa dahil pumayag na lamang at nahihiya na rin namang tumanggi. Sinamahan siya ni Daniel sa kanyang bahay upang kumuha ng mga gamit nila. Ako na magbubuhat. Sambit ni Daniel at walang hirap na binuhat ang dalawang maleta ni Monica. Salamat. Hindi sumagot si Daniel at sinundan lamang si Monica palabas ng bahay kung saan napatingin sa pwesto ng kanyang dating masayang karinderya na punong-puno ng mga tao. Namiss niya na agad ang kanyang trabaho at ang dating buhay. Sayang, bibili sana ako. Biro ni Daniel kaya natawa siya. Anong specialty mo? Pahabol na tanong nito. Maanghang na sinigang at maanghang na mamantikang adobo. Nakangiting sagot ni Monica at nagpatuloy na sa paglalakad. Nakasunod pa rin sa kanya si Daniel hanggang sa makalabas sila ng gate at nilagay ni Daniel ang mga maleta sa sasakyan. Pwede ba akong personal na umorder sa'yo? Gusto mo bang paglutuan kita? Tumawa pa si Monica dahil akala niya nagbibiro si Daniel. Ngunit seryoso siyang tumawa. No way. Yes, sakto wala pa tayong ulam mamayang gabi. Gaya ng sinabi ni Daniel, pinaglutuan nga siya ni Monica ng dalawang specialty nito, kinagabihan. Na sarap nga siya. Puring-puri niya ang luto ni Monica at sinabi na mag-business na rin siya ng orders na buffet. At hindi na bago kay Monica na mapuri sa kanyang luto. Ngunit iba ang naramdaman niya nang si Daniel mismo ang nagsabi nito. Salamat naman at nagustuhan mo. Well, kung may iba ka pang gusto, sabihin mo lang sa akin. Nakangiting sabi ni Monica at nakaisip ng joke. Sabihin mo lang, hindi ko gagawin. Sabihin mo ang paborito mo nang maiwasan ko. Natawa na lang si Daniel sa biro ni Monica bago muling sumandok ng kanin dahil gusto niyang kumain ulit. Sino ba ang di magkakagusto sa luto mo? Ex ko siguro? Natatawa at diretsong sambit niya. Halata namang nagulat si Daniel sa sagot ni Monica at nakaramdam agad ng hiya. Sorry, bigla lang talagang pumasok sa isip ko. Hindi ko alam sa ex mo Hindi ko rin masabi kung wala ba siyang taste. Kasi ayaw niya ng luto mo pero girlfriend ka niya. May taste siya na parang wala. Pero seryoso ba? Ayaw niya? Tumango si Monica bago muling kumain. Ayaw niya ng luto ko, kagaya ng ayaw niya sa mga... Hindi na siya nagsalita pa ngunit tiningnan niya mga batang mini-makeup pa na nakaupong si Jack at hindi gumagalaw. Bata. Ayaw niya sa mga anak ko. Anak ko lang kasi anak ko sila at hindi nila tatay yon. Hindi nila deserve na maging tatay ang lalaking ayaw sa kanila. Pag ayaw ng lalaki, di wag nating ipilit. Nakaramdam ng lungkot si Daniel sa sinabi ni Monica dahil naisip niya kung gaano kahirap maging isang single mother. Sinasabi ko yan ngayon, pero naghabol din ako dati. Humagulhol pa nga ako ng iyak para sa mga anak ko, para sa pamilya na pangarap ko, para sa buhay na hindi ko naranasan. Happy family, sabay-sabay kumakain, pumupunta sa mga amusement parks. Alam mo yon,
Wala akong litrato na buo ang pamilya ko nung bata ako. Kaya nangako ako sa sarili ko na kapag ako nagpakasal, pag ako nagkaroon ng pamilya, lahat ng magagandang bagay na hindi ko naranasan ibibigay ko sa mga anak ko. At lahat ng mga hindi magandang bagay na naranasan ko, hindi ko ipaparanas sa kanila, pero wala eh. Malungkot na pagkukwento ni Monica. Nung bata ako, walang tatay sa litrato namin. Ngayon may mga anak na ako, wala pa rin talaga. Hindi rin ako nag-isip ba't ako naghabol sa ganong lalaki dati. Ang desperada ko, no? Huminga ng malalim si Monica. Ang mahalaga, parehas kang naroon. Sa litrato mo ng bata ka. At ngayon nakasama mo yung mga anak mo. Kung naghabol ka man dati, ang tapang mo dahil ginawa mo yun. Kasi sa mga oras na yun, iniisip mo yung mga anak mo. Napahinto si Daniel nang tumawa si Monica. I think iniisip ko talaga ang sarili ko na naghahabol ako. Iniisip ko ang pangarap kong pamilya. Ang masayang bahay na gustong gusto ko. Nako, napakamakasarili ko, no? Buntis ako noon at stress talaga ako. Alam ko masama yun sa baby pero wala eh. Naghahabol pa rin ako. Paano ka naging makasarili? Kung ang pangarap mo masayang buhay at kompletong pamilya na hindi mo naranasan, gusto mong ibigay sa mga anak mo hindi mo pa sinisilang. Gusto mo maramdaman nila ang unconditional love ng ama at ina. Gusto mo na sabay silang yayakapin ng mga magulang nila bago matulog. Sabay na magsisimba. Sabay nakakain sa pagkainan. Yun pa lang senyales na isa ka mabuting ina sa mga anak mo. Hindi na nakasagot pa si Monica sa sinabi ni Daniel at pinigilan ang kanyang luha sa pagbagsak. Ngumiti na lamang siya dito. Alam mo, bukas ako naman na magluluto. Pag-iiba ni Daniel ng topic dahil pansin niyang nahihiya at naiiyak na si Monica. Anong kaya mo iluto? Wala, pero tuturuan mo ako. Sambit ng lalaki at nung una hindi pa pumayag si Monica, ngunit kinabukasan tinuruan niyang magluto ng afritada at pinakpet si Daniel, na sanay lamang magpaluto sa mga cook at umorder ng mga ulam. Hindi niya mapigilan ng tuwa dahil nakita niyang nahihirapan ito sa paghihiwa ng sibuyas. Tawang-tawa siya nang makitang umiiyak na ito. Alam mo ang tip dyan, huwag mo amoyin ng sibuyas para hindi ka maiyak. Dumaan ang ilang linggo na nasa mansyon pa rin sila ni Daniel. Wala namang kapahamakan ang dumating kay Monica at sa kanyang mga anak dahil bantay sarado sila ng mga gwardya. Habang patuloy pa rin ang operasyon ng mga tauhan nito, natugisin ang sino mga nagtatangka sa buhay ni Daniel. Sa loob ng mga araw, lalong napapalapit ang loob ni Monica sa lalaki. Lalo na, nakikita niya rin na malapit ang loob ng mga bata dito. Nakikipaglaro, nakikipagkwentuhan, at nakikinig si Daniel sa mga bata. Nang mapanood niyang tinuturuan ni Daniel na lumangoy ang quadruplets, hindi niya napigilan ang sarili at naisip na magandang father figure si Daniel. Mabilis na rin inalis yun sa isipan niya dahil ayaw niyang bigyan ng mali siya kung ano man ang setup nilang dalawa ni Daniel at ng mga bata. Pilit niyang hindi pinapansin ang kabang nararamdaman tuwing lumalapit sa kanya si Daniel. O hindi sinasadyang nagkakadikit ang kanilang kamay o binti. Isang gabi, nagising si Monica na wala sa tabi niya ang dalawang anak, habang ang dalawa naman mahimbing ang tulog. Napahawak siya sa kanyang nananakit na ulo at pakiramdam niya ilalagnatin siya. Nia, Marlon? Nag-aalalang tanong niya at agad tumayo. Paglabas niya ng kwarto, pansin niya nakabukas ang kwarto ni Daniel at natutulog ang dalawang bata habang buhat niya ang mga ito. Dahan-dahan siyang lumapit sa silid. Tulog na. Bad dreams lang yan. Andito si Kuya Daniel niyo. Saad nito at kinakausap ang mga batang natutulog. Palabas na si Daniel ng kwarto nang makita si Monica na pinagmamasdan siya. Pasensya na at kinuha ko sila. Mahina pa ang sambit nito at maingat na naglakad pabalik sa kwarto ni Monica at ng mga bata. Nagising kasi si Marlon dahil sa bangungot. Tapos nagising si Mia. Hindi na rin kita ginising dahil pansin ko na masama yung pakiramdam mo. Ayos ka lang ba? Masakit ba ulo mo? Nag-aalalang tanong ni Daniel at hinawakan si Monica sa leeg. Ngunit hindi niya maramdaman kung mainit ba siya o hindi.
Nagulat siya nang inilapat ulit ni Daniel ang palad sa noo at maya-maya tsinek ang leeg niya. Napalunok na lamang si Monica. Dinig na dinig niya ang pagtibok ng kanyang puso at binaba ang tingin sa labi ni Daniel. Mainit ka nga. Uminom ka ng gamot. Sige, next time na lang. Naantok na rin kasi ako. Di ka pa uminom ng gamot? Hindi pa. Hindi ka rin kumain kanina, di ba? Tumangulang siya sa tanong nito. Wala akong gana eh. Wala ka bang gustong kainin? Kahit wala sa bahay, kahit mahirap mabili sa ganitong oras, kahit ano lang para may laman yung tiyan mo bago ka uminom ng gamot. Napaisip si Monica sa pagiging sobrang concern ni Daniel sa kanya. Ayos lang ako. Chicken soup? Baka naman magpaturo ka pa sa akin magluto niyan ah. Natawa si Daniel sa biro ni Monica. Dahil nakaramdam siya ng gutom, hinayaan niyang paglutuan siya ng chicken soup ni Daniel. Napangiti na lamang siya at nag-thumbs up nang matikman na masarap ito. Pagkatapos kumain, uminom na rin siya ng gamot. Ngunit hindi pa rin siya nakakaramdam ng antok. Alam ko na ang gagawin natin. Natutuwang sabi ni Daniel at naglakad paakyat sa hagdan. Sumunod naman sa kanya si Monica. Natin, di ba sabi mo may importante kang lakad bukas? Yes, ma'am. E di dapat matulog ka na kung gigising ka ng maaga. Matutulog ako pag matutulog ka na. Pero dahil di ka pa makatulog, edi dadamayan kita. Excited na umakyat si Daniel sa rooftop ng mansyon. At pagtingin sa pinto, nakitang nakatayo lamang si Monica at nagdadalawang isip. Damang-dama nila ang masarap na simoy ng gabi at kitang-kita ang paligid sa rooftop. Takot ka ba sa matataas? Nag-aalalang tanong ni Daniel at binalikan si Monica. Hindi. Malamig? Hindi na nagsinungaling si Monica at tumango. Kukuha lang ako ng jacket sa baba. Wag na. Maya-maya, inasikaso ni Daniel ang babae. Magkahawa kamay silang naglakad, palapit sa telescope. At kahit malamig ang hangin, nagiinit siya sa hiya. At tuwa na rin. Umaasa na magtagal pa ang oras na meron sila ngayon. Tignan mo, ang liwanag ng star oh. Natutuwang sabi niya at tumuro sa langit. Bumitaw si Daniel sa kamay niya upang iset ang telescope. Tignan mo rin dito. Alok nito at tuwang-tuwa naman si Monica nang tignan niya ang mga bituin sa telescope mismo. Favorite spot ko to. Maganda to pag may tent doon, tapos may mga ilaw na yellow. Tapos may sapin sa ibaba na parang nagpipiknik. Then may dining table para sa isang family. Tapos mag-iihaw ng barbecue. Sakto at magpapasko. Masarap mag-Noche Buena dito. Dito kaya tayo mag-Noche Buena? Nagulat si Monica sa mga sinabi niya dahil parang pinapangunahan niya ang mangyayari na para bang wala nang ibang choice si Daniel sa sitwasyon. Agad siyang nakaramdam ng hiya at hindi alam kung para babawiin ang kanyang mga salita. Maganda rin kung merong tela dito, tapos may projector pa para pwede tayo manood. Sambit ni Daniel na lalong ikinagulat niya, ngunit lubos na ding ikinutuwa. Tama, magandang idea nga na nasa rooftop na tayo mag-Noche Buena. Maglagay din tayo ng Christmas tree sa side na to. Pwede rin tayo magpa-games o mag-exchange gift ng mga bata, di ba? Pakiramdam ni Monica. Maiiyak siya dahil kita niya ang pagkasabik sa mukha ni Daniel nang tumango ito sa kanyang mga sinabi. Ayos ka lang? May nasabi ba akong di maganda? Nag-aalalang tanong ni Daniel at lumapit kay Monica upang hawakan ang pisngi nito. Hindi, wala. Wala ka nasabing di maganda. Actually, nagdadalawang isip na sambit niya at tinitigan si Daniel sa mga mata. Kitang-kita niya ang pag-aalala nito sa kanya at hindi niya na napigilan ng sarili. Mahigpit siyang napayakap sa lalaki. Sadyang sinabi mo lang yung mga bagay na gusto ko marinig. Niyakap siya pabalik ni Daniel habang hinahagod ang kanyang buhok. Na ano? Mag-barbecue sa rooftop? Pagbibiro ni Daniel upang hindi mailang si Monica. Ngunit sa oras na ito, seryoso talaga siya. Yung marinig ang plano ng isang tao para sa amin ng mga anak ko, ang makasama kami sa future na plano nito,
Sa future na plano mo, kahit na saglit lang o ngayon lang. Saglit? Kahit hindi saglit, pwedeng hindi ito ngayon lang. Kaya ko kayong dalhin sa plano ko sa buong buhay. Ikaw at ang quadruplets mo. Mahalaga kayo sa akin. Naramdaman ni Monica ang paghalik ni Daniel sa kanyang buhok, na ikinagulat nilang dalawa. Agad pa silang bumitaw sa isa't isa. I think pababa na ako. Oo nga eh. Medyo inaantok na rin ako. Bulong ni Daniel at hinatid si Monica sa kwarto. Good night, Daniel. Good night, Monica. Salamat ngayong gabi. Magpagaling ka kung may kailangan ka na, sa kabilang kwarto lang ako. Dahil sa usapan, parehas na hirap makatulog ang dalawa. Kinabukasan maagang umalis si Daniel kaya't naiwan si Monica sa mansyon kasama ang mga anak. Nang makita niyang paubos na ang grocery, naisipan niyang lumabas upang pumunta ng supermarket. Iniwan niya ang mga bata sa mansyon dahil ligtas naman sila doon, habang siya nasa labas at may kasamang isang bodyguard na pilit niyang iniwan sa sasakyan. Nakangiti si Monica habang nagtitipa sa kanyang cellphone. Hindi siya sigurado kung dapat ba niya isa ng thank you message niya kay Daniel na may kasamang heart sa dulo. Ngunit hindi niya na lamang yung tinuloy. Pagbayad niya sa cashier, kinuha niya ang eco bag ng mga pinamili at lumabas ng grocery store. Nagulat si Monica nang may humablot sa kanya palapit ng sasakyan. Malakas siyang sumigaw at nanlaban, pinaghahampas niya ang mga yon. Gamit ang kanyang pinamili at nagtakbuhan ng mga tao sa takot na baka madamay habang pilit siyang lumalabas sa sasakyan. Diyan ba yan? Sigurado kayo na makukuha natin si Daniel pag ginawa natin siyang pain? Kakagat ba ang lalaking yan? Sambit ng lalaki sa passenger seat. Tulungan niyo ako, tulong! Sigaw ni Monica at napatigil ng bigla siyang sampalin ng isang lalaki. Kahit na nananakit ang kanyang pisngi at napapalibutan ng 3 kalaban sa umaandar na sasakyan, pilit pa rin siyang nanlalaban. Inabot niya ang manibela ng sasakyan hanggang sa hindi niya sinasadyang mabangga ito sa kalapit na puno. Nananakit ang katawan niya nang pinilit pa rin na makalabas ng sasakyan kahit nakahawak pa rin sa kanya ang lalaking duguan. Hinampas niya ito ng cellphone at nang mabitawan siya, dali-dali siyang lumabas ng sasakyan at paika-ikang naglakad. Napansin ni Monica sa paligid na may misteryosong lalaking nakaitim na nakatingin sa kanya. At lalo lang siyang kinabahan. Mabilis siyang tumawag kay Daniel. Sinagot naman agad ito ang tawag. Daniel? Naiiyak na sambit niya. Sa boses niya palang napagtanto ni Daniel na merong mali. Bakit? Ayos ka lang ba? Nasaan ka? Ano nangyayari, Monica? May sumusunod sa akin. Kinuha nila ako, nakatakas lang ako at... Huminahon ka. Huminahon ka. Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita. Alam mo ba kung nasaan ka? I-share mo sa akin ang location. Wala kang kasamang bodyguard. Sandali. I-share ko sa iyo yung location. Pasensya na humiwalay ako sa isang tauhan mo at... Napahinto si Monica nang makatanggap ng text message mula sa unknown number na nagsend ng picture ng kanyang quadruplets at nagbabanta na kung hindi niya agad pauuwiin si Daniel sa mansyon at kung sasabihin niya na may kalaban doon, may mangyayaring masama sa kanyang mga anak. Monica, ganito na lang. Diyan ka lang at ayos lang ako. I think magkita na lang tayo sa mansyon, pauwi naman ako. Sigurado ka ba? Sigurado ka ba ligtas ka na ngayon? Marami bang tao dyan? Oo. Nakatawag na ako ng taxi papunta sa mansyon. Maraming tao dito at wala na yung mga sumusunod sa akin. Huwag kang mag-alala. Pagsisinungaling ni Monica. Sige. Pupunta ako agad ah. Pupunta ako ngayon din. Gusto ko lang talaga makita yung mga anak ko ngayon. Narinig niya ang pagmamadali ni Daniel na kinukuha na ang kanyang coat at susi na sasakyan. Nang makatawag ng taxi si Monica, pumasok na rin siya sa loob at sinabi ang kanyang destinasyon. Hindi na siya nagsasalita pa ngunit hindi pa nakapatay ang linya nila ni Daniel. Daniel? Oh, nandito ako, huwag ka mag-alala. Di ka nag-iisa, magkikita tayo. Makakasama mo na rin ang mga anak mo, safe sila, huwag ka mag-alala. Salamat. Salamat sa lahat at patawad. Hindi niya na hinintay pa magsalita si Daniel at pinatay niya na ang linya. Hindi napigilan ni Monica ang pag-iyak dahil hindi niya alam ang gagawin. Batid niyang may nararamdaman siya kay Daniel. Ngunit buhay ng mga anak niya nakasalalay. Pagdating niya sa mansyon, dali-dali siyang bumaba. Muli na naman siyang naiyak na makitang naroon ang sasakyan ni Daniel. Tumakbo si Monica at papasok sa gate at nakitang tumbado na ang ilang bodyguard ni Daniel. Pasili pa lamang siya sa bintana, nakarinig na siya ng malakas na putok ng baril at tiyakan ng mga bata.
Napatakip siya sa kanyang tenga dahil sa gulat. Bago muling sumilip sa loob kung saan nakita niya nakahawak si Daniel sa braso at hinaharangan ng kanyang quadruplets, pinoprotektahan sa mga kalaban. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Monica. Galit, takot, inis sa sarili, hiya at lungkot. Alam niya na kagagawa niya ito, kaya tinibayan niya ang loob at kinuha ang baril ng isang bodyguard ni Daniel. Maingat siyang pumasok sa loob mula sa kabilang pinto. Isa lang ang gusto ko, Daniel. Gusto ko na bumalik ka ulit sa mafia. Balikan mo ang iniwan mo. Hindi na ako babalik doon. Ayoko na, Alfredo. Umalis na ako tapos na ang trabaho ko at may sarili na akong buhay ngayon. Di ba? Masaya ka naman noon? Bakit ngayon? Dahil ba may pamilya ka na, ha? Nagpakatatay ka na talaga sa babaeng tumulong sa'yo, sa mga anak niya? Iniwan mo ang kumpanya mo. Iniwan mo ang buhay na yon. Pwes, ngayon babawiin ko lahat. Bumalik ka. Iwan mo ang lahat at bumalik ka sa grupo. Tumahimik ka. Inis na sambit ni Daniel at tumawa naman si Alfredo. Totoo naman, di ba? Hindi mo anak yung mga yan. Bakit hirap kang talikuran sila? Bata mo pa, Daniel. Hindi mo kailangan makulong sa pamilya, lalo na't hindi mo naman asawa ang babaeng yan. Nasa na nga ba yan? Di pa siya dumarating, ha? Kailangan niya ba mamatay para lang? Hindi napigilan ni Daniel ang galit at sinugod si Alfredo upang suntukin. Nakakita naman ng butas si Monica at pumasok sa eksena. Bigla niyang hinila ang mga anak palayo sa gulo. Gulat na gulat si Alfredo habang si Daniel naman, napangiti kahit nag-aalala. Lumabas na rin si Jack na nagtatago lamang sa likod ng kurtina kanina at tumitsyempo kung kailan siya aatake. Ilayo mo na ang mga bata. Ako nang bahala dito. Tumango si Monica sa sinabi ni Daniel at napapasigaw siya sa bawat pagputok ng bala na humahabol sa kanya. Natataranta at nag-iiyakan ng mga bata hanggang sa ipasok sila ni Monica sa isang silid at nagbilin siyang wag lalabas hanggat hindi siya ang tumatawag sa mga ito. Kahit natatakot, tinibayan ni Monica ang sarili at tinulungang makatayo si Daniel. Ayos ka lang, pasensya na, hindi ko sinasadya. Shh, wala kang kasalanan. Ayos lang ako. Ayos lang tayong dalawa. Malalagpasan natin to. Maluhaluhang tumango si Monica. At nang tinutukan ni Alfredo ng baril si Daniel, mabilis niyang pinaputok ang hawak na baril. Napasigaw pa siya dahil unang beses niya lang itong nagawa. Nadaplisan si Alfredo sa paa at napaluhod. Kung saan sinugod niya na si Jack. Kaya't hindi na nakalaban pa si Alfredo. Hingal na binitawan ni Monica ang baril. Nanginginig ang mga kamay niyang napahawak sa sahig. Mabilis siyang niyakap ni Daniel at pinakalma. You're okay. Safe ka na ngayon. Niligtas mo ako. Niligtas mo tayong lahat, Monica. Ang galing ng ginawa mo. Naintindihan ko na nagulat kasi ginawa mo pero ginawa mo lang yun dahil wala kang choice. Dahil yun lang ang paraan. Mahigpit na niyakap ni Monica si Daniel at humagulhol ng iyak. Dumating na rin ang backup na tinawag ni Jack, kaya't wala na rin kawala ang mga tauhan ni Alfredo. Natigilan si Monica nang marinig ang pagdaing ni Daniel. Nagulat siya nang maramdaman na unti-unting bumibitaw ito sa kanya. Daniel, sandali! Sandali, wag mo akong iwan! Aniya nang mapansin ng tama sa tagiliran nito. Mahal kita, Monica. Mahal kita. Mahal ko kayo at tandaan mo yan. Napalakas ang iyak ni Monica. Ngunit mabilis din silang kumilos si Jack at dinala si Daniel sa ospital. Pakiramdam ni Monica napakabagal ng oras habang nire-revive si Daniel. Paulit-ulit siyang nagdadasal hanggang sa lumabas ang doktor at sinabing naibalik na ang sirkulasyon at ilalagay na si Daniel sa ICU. Tuwang-tuwa siya nang marinig ang balitang yon at araw-araw binabantayan si Daniel sa ospital. Pinapalitan ng bulaklak, prutas at pagkain sa silid nito. Mama, kailan pa magigising si Kuya Daniel? Ipapakita ko sa kanya yung drawing ko. Sambit ni Mina at tinaas ang drawing na nasa circus silang mag-iina kasama si Daniel na parang isang happy family. Oo nga, Mama, sabi ni Kuya Daniel, bibigyan niya kami ng tigi-isang balon. Dugtong naman ni Mimi, habang si Marlon at Mia nakahawak sa magkabilang kamay ni Daniel.
Nagulat sila nang gumalaw ang isang daliri nito. Daniel! Hindi makapaniwala ang tanong ni Monica at nagmamadaling nagtawag ng doktor sa labas. Mangiyak-ngiyak siya nang makitang bumukas na ang mga mata ng kanyang minamahal na lalaki. At chinek ng doktor at maging ang quadruplets ay tuwang-tuwa rin. Pag-alis ng doktor, muli nilang nilapitan si Daniel. Sunod-sunod siyang kinausap ng quadruplets at hindi napigilan ng lalaki ang matawa. Kahit na medyo nahihirapan pa dahil sa kakulitan ng 4 na bata. Nagkatinginan lamang si Daniel at Monica na parehas may luhas sa mga mata. Ngunit hindi pa nakakapag-usap ng maayos. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Jack at saglit munang kinuha ang mga bata. Daniel, patawarin mo ko. Wala ako nakikitang kasalanan mo, Monica. Pero alam ko mali yun. Maling ibigay ang lahat para sa mga anak mo. Ang tanging nakikita ko ngayon, isang matapang na babae, matapang na ina, at mabuting tao. Nagagawin ang lahat para sa kanyang mga anak at sa mga taong minamahal niya. Napangiti si Monica at maingat na niyakap si Daniel. Niyakap din siya pabalik nito at nagkatitigan silang dalawa, kung saan hindi nila napigilan ng damdamin at nilapit ang labis sa isa't isa. Mahal kita, Monica. Mahal na mahal kita. At proud ako sa ginawa mo. Proud ako sa katapangan na pinakita mo. I love you too, Daniel. I love you so much and I'm sorry. Huwag mo sabihin yan. Araw-araw ko sasabihin sa'yo na wala kang kasalanan at niligtas mo ang buhay ko. Mahal kita, Monica, kayo ng mga anak mo. Ng mga anak na pala natin. Sabay na tumawa ang dalawa. Seryoso ako. Gagawin ko silang legal. Huwag ka mag-alala. Idadala natin to sa simbahan. Nagulat si Monica sa sinabi nito. Hindi ako nagmamadali. Hindi kailangan bukas, sa susunod na buwan o sa susunod na taon. Gusto ko lang malaman mo na ibibigay ko sa iyo ang buhay na gusto mo, pangarap mo, masayang pamilya, mabuting ama sa mga anak mo, mabuting asawa na imamasahe ang paa mo sa tuwing pagod ka. Natutulungan ka sa mga gawaing bahay, mamahalin ka ng buong buo. Kasama mo sa lahat, sa pagtulog at pagising. Lumawak ang ngiti ni Monica at tumangu-tango kay Daniel. Daniel, gusto ko yon. Gusto kita makasama habang buhay. Muling nagyakapan ng dalawa at dumating na ang quadruplets na muli namang kinulit si Daniel. Natawa na lamang si Monica dahil sa oras na yon, para silang isang masayang pamilya. Isa nga talaga silang masayang pamilya dahil ang pagiging ama hindi nababase sa dugo. Nababase ito sa pagmamahal at pakikitungo. At sa pagiging isang single mom, pagiging buo kahit na merong kulang. At masayang-masaya si Monica sa kanilang nakamit ngayon ni Daniel. Isang buong pamilya, kapayapaan, at pagmamahal. The end.